Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Reaction muna tayo para dito sa mga kaganapan na nangyayari dito sa Team Abot Kamay. So magre-react tayo dito sa mga naging dahilan ni Ram Castillo kung gaano kabulok itong community na to. At syempre nauwi sa palitan ng maaanghang na salita between Ram Castillo, lalong-lalo na dito sa mga comment section. At ngayon nga ay naging kaaway niya na itong Warriors, diba, ng Team Abot Kamay na naging dahilan kung bakit sila ay sinipa ng kanilang founder sa pagiging defender dahil nga sa pagiging balahura ng kanilang mga bunganga kapag sila ay nagko-comment o kaya naman sila ay nagre-reaction sa kanilang mga live streaming. Dahil hindi natitigil ang balahuraan dito sa social media, ngayon ang sobrang naapektuhan nito ay itong si Banang o yung kanilang founder na naging dahilan din upang ang kanyang talent, 'di ba, na si Ram Castillo ay gusto nang mag-withdraw as a talent at as an ambassador dito sa Team Abot Kamay. At eto na nga ay naging desisyon ni Bana kumonsulta ng isang abogado upang magdemanda tungkol dito sa pagbabalahura. Dahil siguro pakiramdam ni Banang sobrang nasisiraan na yung kanyang pagkatao. Sabi nga niya, makakamit niya ang hustisya. Kailangan niyang magdemanda, makakamit niya ang hustisya. 'Di ba? Dahil ang pamilya niya ay binalahura, ang anak niya ay dinamay, ang buong pamilya niya ay dinamay, ang buong pagkatao niya ay nabalahura. Kaya siya ay mayroong karapatang magdemanda sa korte upang makamit niya ang hustisya. Yan. At sabi ko nga sa inyo, karapatan naman yan ng bawat Pilipino. Kung sa tingin mo ikaw ay naaapi, 'di ba? Ikaw ay nababalahura, karapatan mo namang humingi. Ngayon, isa sa mga naging advice ng kanyang abogado ay itigil ang balahuraan dito sa social media. Pag nagkaso ka, kailangan sigurado ka na wala ka rin namang bahid ng pambabalahura. So ito yung naging dahilan siguro ng abogado, kaya sinabihan na magrereklamo ka, nakikipagbalahuraan ka rin naman, tigil niyo yung pagbabalahura, 'di ba? Tama na ang balahuraan, tigilan na yung pagbabastusan, tigilan na yung pagdadamay sa pamilya ng may pamilya, tigilan na yung pagdadamay sa mga personal yung issue, 'di ba? Yung mga balahurang mga salita, pambabastos sa inyong pagkatao, itigil na yan. Ito ngayon ang naging resulta na nag-declare itong si Banang na tanggalin na ang kanyang top defenders, 'di ba? Itong mga Warriors kasi nga sila yung nagiging dahilan kung bakit sumasagot kami ng pakikipagbalahuraan sa kanila. Wherein, ito namang mga ginagamit na mga salita nitong mga Warriors para mabalahura kami ay nanggaling din naman sa kanilang founder. Si founder din naman ang nag-feed sa kanilang mga imahinasyon nitong mga malalaswang salita na binibitawan ng kanyang Warriors against us, 'di ba? Para mapatigil. Kasi ang nangyayari, itong mga Warriors ay hindi nila kayang sagutin ang lahat ng mga issue na ipinupukol sa kanilang community. Kaya para ma-divert ang issue or para ma-twist ang kanilang issue, tinitira nila kami sa pamamagitan ng pamimersonal. Yun ang akala nila na kapag tinakil nila yung mga personal na issue namin, mapapahiya kami dito sa social media at baka tumigil kami. Pero ang pagkakamali lang nila dahil kinakitaan din namin sila na ito palang mga kasiraan na ibinabato nila sa amin ay mas papala ang kahihiyan ng kanilang mga buhay. Yung pambababoy nila sa pagkatao namin, yung kahihiyan na ibinabato nila sa amin, at yung mga basurang ibinabato nila sa amin, mas mabaho pala ang basurang buhay nila. Dahil itong si Banang ay sobrang naaapektuhan dahil sabi niya nga, nadadamay ang kanyang pamilya. So ito na ngayon, sinipa niya ngayon itong mga defenders niya na walang kwenta dahil hindi naman siya na ipagtatanggol at hindi naman na ipagtatanggol ang kanilang community. Nakiusap ngayon si Banang, tigilan nyo na yung balahuraan, tigilan na yung mga bad comments, wala nang magsasabi ng bad comments kasi gusto niyang pabalikin si Ram Castillo. At the same time, napahiya na siya, gusto niyang ituloy yung pagdidemanda. So para magkaroon siya ng grounds na pagdemanda sa amin, kailangan kami lang ang nagsasalita ng balahura at hindi siya sumasagot. Kaya yun ang naging purpose ni Banang dalawa. Una, para mabawi niya ulit ang tiwala ni Ram Castillo. Pangalawa,
para maituloy niya yung sinasabi niyang demanda kasi hindi siya makakapagdemanda kung siya ay nakikipagsabayan din ng pakikipagbalahuraan sa amin. Iba, basura lang yan at walang abogadong tatanggap niyan. Kung meron man, peperahan na lang siya. Libel, oral defamation, di ba? Magbasa kayo ng mga batas diyan kasi ang nakalagay diyan, kung ikaw ay pinahiya, false statement man yan or personal mong buhay na inilabas sa social media o kung ikinalat kung kanino man, ang purpose noon ay para ipahiya ka, para ikaw ay husgahan ng karamihan upang mapahiya ang buong mong pagkatao, yan po ay tinatawag na libelous. Pero para ikaw ay magkaroon ng grounds na magdemanda, dapat ikaw lang ang sinasabihan. At kahit anong sabihin sa'yo, wala kang kahit na anong ibinatong kaparehong salita. Diba? Ibig sabihin, kung minura ka, hindi ka nakipagmurahan. Kung sinabihan ka ng bastos, hindi ka nakipagbastusan. Kung ipinahiya ka, hindi ka sumagot para mapahiya din yung taong na mahiya sa'yo. Pero kung sumagot ka, it's atay na po. Dahil inilagay mo na ang batas sa iyong kamay. Parang sinapak ka, sinapak mo rin. Diba? Tapos magdidemanda ka ng physical injury, wala na po yun. Diba? Quits na po kayo kasi parehas na kayong nagsapakan. Yun nga, yung parang nagkasakitan kayo, diba? Sinampal ka, sinampal mo rin. Sinabunutan ka, sinabunutan mo rin. Minura ka, minura mo rin. Pinahiya mo, pinahiya ka rin. Diba? Kumbaga, pag doon, nagkaroon na kayo ng sagutan, quits na yon. Sasabihin sa iyo ng batas, ano pang hinihingi mong hustisya dito? Inilagay mo na ang hustisya sa kamay mo. Diba? Kaya ang nangyari, si Bana ngayon, babait-baitan sa kanyang channel. Di na siya ganun kapatola, hanggat maaari pinipigilan niya magsalita ng hindi maganda. At saka lahat ng mga sinasabi niya doon, mga mabubulaklak lang, di ba? Puro lahat magaganda at mabubulaklak. Pero very obvious naman na kita mo sa ugali ng isang tao kung talagang sincere yung kanyang sinasabi. Kasi pag sobra-sobra naman yung flowery words na lumalabas sa bunganga niya, nagiging obvious naman na nakaplastikan. Remember na ikaw ay magdidemanda dahil ikaw ay sinisiraan. Dahil dito sa mga ginawa mo dito sa loob ng iyong community, which is yung Team Abot Kamay. So dito ka namin hinahabol legalities at lahat ng mga protocols na dapat ba nasusunod nyo, ano ba yung mga nasusuway nyo dyan, ano ba yung mga kasinungalingang ginagawa mo para ka lang makakuha or to gain your personal interest dito sa paggamit mo nitong community na to, charity foundation nyo, which is yung Team Abot Kamay. Dito ka namin nire-reactan, pero sinasagot mo ng personalan, 'di ba? Remember ba nang gusto mo kaming gibain kaya sinira mo ang aming kredibilidad, pag-expose ng aming mga personal na buhay na hanggang ngayon, iyon ang ginagamit ng iyong mga warriors para kami ay gibain. Pero syempre, hindi kami magpapadala doon dahil kilala naman namin ang aming mga sarili at kung ano man yung mga binabato nyo sa amin, kayo-kayo na lang din yung naniniwala doon. Bilang isang leader ng isang community, dito pinapakita ng iyong mga warriors, kaplastikan lang din yung sinasabi nila na mahal ka nila, nire-respeto ka nila. Kasi kung totoo yun ba dapat sinusunod nila kung ano yung inuutos mo. Kasi ikaw ang leader nila at ikaw ay nire-respeto at sinusunod nila. Sa mga nangyayari, very obvious ba na ikaw bilang isang leader ay walang kwenta, 'di ba? Wala ka ring kwentang leader. Inutil ka rin na leader kasi hindi ka kayang sundin ng iyong mga nasasakupan or hindi mo kayang magpasunod ng iyong mga nasasakupan. So remember ba na itong mga nambabalahura sa amin ay nandiyan sa loob ng community mo at ang dahilan kung bakit niya kami binabalahura dahil sa pagtatanggol sa'yo, una, at pangalawa, dahil doon sa inilabas mong personal na issue namin na hindi mo dapat inilabas sa social media dahil anumang personal, diba, na buhay ng isang tao kapag inilabas mo sa social media at ito ay naging kasiraan ng isang tao, yan ay tinatawag na
invasion of privacy. Lalo na kung yung kasiraan na yan na personal na buhay ng isang tao ay naging dahilan para siya ay mapahiya at yurakan ang kanyang pagkatao, ikaw ang nagpasimula ng kwento. Sabi mo, di ba, nung una, nung nag-screenshot ako ng lahat ng mga comments diyan sa mga live nyo, ang katwiran mo, hindi mo ako pwedeng idemanda niya kasi wala dyan ang pangalan ko at hindi ako ang nagsalita niyan. Remember ba na yung lahat ng binabato nila sa akin, sa'yo nagsimula. Hindi nila ako babalahurain, hindi nila ako pagsasabihan ng mga ganyang salita kung hindi dahil sa'yo. So, Banang, mukhang hindi ka sinusunod, or hindi lang mukha, talagang hindi ka sinusunod, remember, member mo pa rin sila. Member sila ng Team Abot Kamay at nandiyan sila sa loob ng iyong community, kaya sagutin mo pa rin sila. Kahit nag-declare na sila ay mga independent vlogger, hindi mo pa rin maitatanggi na sila ay miyembro ng iyong community, na kaya nila kami tinatapunan ng mga pangit na salita na yan dahil ikaw ang unang nagpalabas niyan. Ikaw ang nanira na naging dahilan para yung issue na yan lumaki at kumalat na parang apoy. Nakakahiya sa iyong part, 'di ba? Na ikaw bilang isang founder nitong community na to, ang laki-laki ng community mo, ang dami-dami mong member, pero yung mismong mga defender mo, bukod sa hindi ka kayang i-depensa, sinusuag ka, 'di ba? Sinusuway ka. So, ibig sabihin lang ba ng isang patunay din ito na ikaw ay isang inutil na leader at walang kwentang humawak ng isang komunidad, lalo na sa isang komunidad na humanitarian ang purpose, 'di ba? Charity foundation, tumutulong sa mga nangangailangan, pero yung mga member mo sobrang balahura ng kanilang mga bunganga at hindi sila naaayon or nababagay sa ganitong organisasyon. Pero dahil sa'yo, dahil ikaw ang nagpalabas ng mga kasiraan na yan, kaya pag sinunsun kung kanino yan nagumpisa, ikaw pa rin ang mabubuntunan, Banang. Kung hindi mo pinakialaman ang personal na buhay ko, hindi nila yan masasabi sa akin. Okay? Ang basihan nila kung bakit nila ako tinatawag ng mga ganyang salita, dahil sa'yo. Kaya, Banang, 'di ba? Magdemanda ka na, 'di ba? Magdemanda ka na, Banang, 'di ba? Dahil mukhang itong mga taong ine-expect mo dapat na siyang magtatanggol sa iyo, siya rin ang maglalaglag sa iyo. Parang katulad ng sinabi ni Ram Castillo, 'di ba? Akala ko mga supporters ko kayo, pero mga bashers ko pala kayo, mga manggagamit pala kayo. Same thing. 'Di ba? Kung anong nakita ni Ram Castillo dito sa mga defenders mo, na inaakala niya, defenders, supporters, na inaakala niya na magiging supporters niya at mag-aangat sa kanya sa karir niya, sila pala ang mga taong sisira ng kanyang reputasyon. Ganyan din ang ginawa niyo sa amin. Kaya, Banang, itong mga tao mo, mga number 1 na sungayan dahil sinusuwag ka, hindi ka sinusunod, kawawa ka naman. Palagi na lang ikaw ang nadidiin. Sabi ko nga sa'yo, hanggat nandito yung mga tao mong mga inutil, di uusad ng maganda yung community mo kasi kayo mismo ang nagpapabagsak ng inyong reputasyon diyan sa Team Abot Kamay, na dapat ay may magandang reputasyon dahil kayo ay humanitarian, okay? Kami, naman sa akin, ako individual person lang ako, 'di ba? Commentator, reactor, 'di ba, vlogger. Ito lang naman ako. Kung ano yung galaw nyo, yun lang din ang galaw ko. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag binastos ako, bastos din ako. Pag ako minura, marunong din akong magmura. Kung marunong kang manira ng reputasyon, meron din akong ibabato sa'yo. 'Di ba? Ngayon, kung
uuwi kayo sa Timantahan, kayo lang ang may problema niyan. Kasi kami, wala naman kaya namin makipagsabayan sa inyo dito sa social media. Kasi wala naman kaming iniingatan na pananagutan dito sa aming lipunan dahil wala kaming itinayong organisasyon na katulad ng sa inyo. Humanitarian organization. Wala kaming kailangang pangalagaan. Okay? Kundi ang aming mga sarili. Ngayon, ang mga sarili naman namin, alam ko naman kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Wala naman akong pakialam diyan sa mga taong nanghuhusga sa akin. Basta ako, alam ko, kilala ko ang sarili ko, kilala ako ng mga anak ko, kilala ako ng pamilya ko, at kilala ako ng mga taong malapit sa akin. Outside that, wala akong pakialam sa kung ano man ang opinion nila or itawag nila sa akin. Wala akong pakialam. Okay? Pero itong mga tao mo, yan ang sisira sa mga plano mo. Di ba? Balak mo magdemanda? Di ba pinayuhan ka ng abogado mo na itigil yung balahuraan? Kasi nga, mawawalan ka ng grounds kapag itinuloy yung pakikipagbalahuraan, di ba? Mawawalan ka ng grounds. At the same time, ito rin yung naging dahilan kaya lumayo ang loob sa inyo ni Ram Castillo na gustong-gusto mong mabawi yung tiwala sa iyo, di ba? Pero mukhang walang kwenta dahil itong mga tao mo na dati ko pang sinasabi na hanggat nandiyan yung mga balahura at walang kwenta mong defenders, yan ang magpapalubog sa'yo na hanggang ngayon patuloy na nagpapalubog sa'yo ba na defenders or members mo sila pero sila yung talagang sumisira sa'yo. Maliban doon, syempre ikaw yung naging ulo niyan. Kasi ganyan mo sila pinalaki. Kumbaga sa mga anak, ganyan mo sila pinalaki. Hinayaan mo silang maging ganyan. Ngayon, ikaw ang nag-aani niyan. Kaya, tuloy nyo lang ang balahuraan. Sa amin, walang problema. Diba? Walang problema sa amin. Kahit magbalahuraan tayo dito ng ilang dekada, walang problema. Kaya namin makipagsabayan sa inyo. Kasi, di naman mahalaga yun Ano ba naman yung sinasabi nyo na yan? Paulit-ulit na lang na immune na kami dyan. Diba? Alam naman ng mga taong malapit sa amin kung ano yung totoong istorya. So, yung mga taong nandyan, wala akong pakialam kung ano maging comments nila. So, nonsense, 'di ba? Ngayon, kung gusto niyo na ganito ulit, dire-diretso lang sa pakikipagbalahuraan, kaya lang kawawa kayo dahil maliban sa amin, nandyan si Ram Castillo na naglalabas ng lahat ng mga baho ng community mo. Paano mo po ito mapapaunlad? Lalo na kung manggagaling sa isang Ram Castillo. Malaking-malaki ang impact niyan sa community mo. Ito ang nagpapatunay na wala kang kwentang leader dahil itong mga tao mo, kahit nangingisay ka na sa galit, sa pakiusap, walang nakikinig sa'yo. Okay? Kawawa ka naman ba nang nag-iisa ka na lang ngayon, lahat ng mga kakampi mo, kunyari na lang ang sinasabing mahal ka, nire-respeto ka kasi kung totoo yun, dapat nakikinig sila sa'yo. Imagine, yung kasama mo sa pagcha-charity, mas pinili pang makipagbalahuraan kesa sumama sa charity. Diba? Anong klaseng community ang itinayo mo? Anong klaseng community ang ipagmamalaki mo? Wala. Nakakahiyang humanitarian organization yang hawak mo. Dahil ultimo taong gusto mong i-promote, ikinakahiya kayo. Okay? So, banang, yan, pag-isipan mong mabuti kung paano mo na iaangat yung kahihiyang kinasadlakan ng iyong community. Dahil yan, may pananagutan kayo sa publiko dyan. Diba? Kami, bahala na kayo kung anong gusto mong itapon sa akin. Diba? Anong gusto nyong kasirang itapon sa akin, wala na akong pakialam dyan. Kaya kong ibangon ang sarili ko. Pero kayo, paano nyo ibabangon yung mga sarili nyo dyan sa komunidad na kinakabilangan nyo ba na? Wala kang kwentang leader. Wala kang kwentang founder. Hindi mo mahawakan ang iyong members. Hindi mo mapasunod ang iyong mga membro. Ha? Banang, sige lang, laban. Sabi mo nga, chuchu ka, pero hindi chuchu ko.
Yun lang, okay? And thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng aking video ito. Simpleng reaction lang po natin ito, and thank you, shout out sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na po sa ating mga ka-team, sa Team Virador, Team GSP, Team Fingers, Team Dreamers Boys, and sa team ni Dindo Karaig, may kalab shout out, at sa ating mga lahat ng mga ka-vloggers natin dito, shout out sa inyong lahat dyan. So shout out everyone sa lahat ng aming mga supporters, solid supporters na palaging nandyan nakasuporta sa bawat live namin. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat sa palagian yung pagtangkilik. At sa mga tao po na makakapanood ng videos ko na ito, kung makikita nyo po itong charity foundation na ito, Team Abot Kamay Entertainment and Charity Foundation, wag po kayong magpapaloko dyan dahil yan po ay isang fake na organization or fake na charity foundation. Yan po ay fake, hindi po yan rehistrado. Bawal po silang tumanggap ng mga donations, lalo na po kung yun ay hiningi sa inyo, di ba? O kaya kinumbinsi kayo na mag-donate, bawal po yun. Dahil sila po ay walang Securities and Exchange Commission permits. At ito po ay ginagamit lang nila sa pansariling kapakanan. Ngayon, kung meron man silang mga charity ginagawa, hayaan po natin sila na gawin yun sa kanilang sariling pondo, diba? Kasi hindi sila rehistrado at hindi sila authorized humingi ng pondo galing sa publiko. Kung meron man silang nagagawang charity, hayaan natin sila na gawin nila yun ayon sa kanilang kakayahan. Diba? Hindi naman bawal yung tumulong. Ang bawal, yung mangumbinsi ka na magbigay ng sponsorship sa isang charity foundation na hindi rehistrado ng Securities and Exchange Commission. Okay? So, yun po. At hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Salamat ulit. Shout out ulit sa inyong lahat dyan. And God bless. Good luck. Bye-bye, everyone.